Nandito po ngayon tayo sa Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism Area. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamahalagang lugar when it comes to ecotourism dito sa Puerto Galera. Bakit? Dahil matatagpuan po dito ang 6 na mangrove species, meron din po ditong 6 na seagrass species, meron din pong 33 coral genera belonging to 15 families, and 173 reef fish species. Napakalaking factor po nito sa pagpapanatili din na protektado ng marine protected areas dito sa Puerto Galera. Ito po ang Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism Area o tinatawag ding PG Masaya. Samahan niyo akong puntahan ang loob nito at alamin natin kung ano-anong ganda ang mayroon dito sa PG Masaya. Bali po pagdating ng mga turista, sila po ay nagre-register dito sa ating reception, sa ating registration area, at pagkatapos po nito, nagbabayad din po sila ng 50 pesos na entrance fee. Ang nakokolekta pong entrance fee ng PG Masaya ay napupunta po sa conservation mismo ng lugar, sa pagpapanatili ng kagandahan, kaayusan at ng kalinisan dito sa PG Masaya. At samahan nyo akong ikutin dito po sa PG Masaya. Itong walkway ng PG Masaya ay ilang meters po, ate? 422 meters po. Kaya ba ako ng kawayan na ito, ate? Sa gitna. Okay. 422 meters, medyo mahaba-haba ito na pupuntahan natin. At challenge ito para sa akin dahil hindi ko sure kung ako'y kakayanin ng kawayang ito. Ang species po ng mangrove na ito ay Avicennia marina. Ayon. Ang species po ng mangrove na matatagpuan dito ay 6. Ito po, Avicennia marina. Ayan. Ito naman pong species nito, Rhizophora macronata, bakhaw babae, yung tawag sa species na ito. Ito naman po ay si Rhizophora apiculata o bakhaw lalaki. Itong ganitong species. Ayon, malalaki po. Yun, kung makikita po natin yung pagkakaiba ng bakhaw babae at bakhaw lalaki, ang bakhaw babae medyo mukha siyang malulusog yung mga dahon. Ang bakhaw lalaki naman ay medyo malulusog naman yung pinakapuno niya o yung tangkay. Ayan, ito pong mga nakalawit na yon, makikita kayo nakalawit na mahahaba, na parang mahahabang bunga ng malunggay, ang bunga ng bakhaw babae. Kung makikita po natin, ang bunga ng mga mangrove ay patusok. Yan po ay dahil ang kailangang patanim niya ay patusok din talaga sa dagat, no? Ang galing ng design ni Lord, no? Talaga naman, yung mga bunga na yon, since patusok nga sila, ay diretsong tusok sa sand at nakatanim na pag gano'n, ate. Ate Vanji, ano pong ginagawa dito sa area na ito nga ulit? Dito po kami nagbi-meeting, tapos kapag po may mga bisita na dito po namin sila cater. Ito po ay bigay sa amin ni Malampaya Foundation. Ang bunga ng mga lalaki ay maikli kumpara sa babae. Ang babae yung mga patusok. Sa mga lalaki ay maiksi lang. Okay, tingnan natin ang pagkakaiba ng mga ugat, no? Ang bakhaw lalaki po, o ang bakhawang lalaki ay magulo daw ang ugat. Okay, magulo daw ang ugat, sala-salabat kumbaga. Samantalang sa mga babae, makikita mo daw ay talagang maayos, organized. Ito po ang halimbawa ng bunga ng bakhaw babae o Rhizophora macronata. Pag low tide po at ito ay bumagsak sa buhangin, diretso po itong tumutusok sa buhangin at yun na po ang dahilan ng pagkakatanim niya sa buhangin. At pwede na siyang lumaki at mabuhay. Ang tawag po dito sa mga ugat ng bakawan ay aerial roots. Bakit aerial roots? Aerial roots po ito dahil yung mga sanga niya, pag bumaba at lumapat sa buhangin o sa lupa, ay nagiging ugat. Okay, kung makikita po natin, iba daw po ang bulaklak ng babae na bakawan sa lalaki. Kung mapapansin po natin, yung bulaklak ng babae ay medyo tikom and light color. Samantalang yung sa mga lalaki kanina na bulaklak, bukadkad at medyo mas makulay. Wow! Isa pong napakahalagang role na ginagampanan ng mga bakawan. Pag may malalaking alon po, katulad ng mga alon pag may tidal wave or pag halimbawang malakas yung ulan o may bagyo, bago pa makarating sa pampang o dun sa mga tabing dagat, ay nababasag na ito ng mga bakawan. That's the importance ng pagkakaroon ng bakawan. Ano po? Yes. Nakalagay din po dito
ang mga marine debris natin. Gaano po ba katagal na ang mga marine debris? Pag nagkalat kayo sa karagatan, gaano ba katagal? Ang isang aluminum can ay tumatagal ng 250 years. Ibig sabihin, pag nagtapon ka ng Coke in can, Sprite in can, or any soft drinks in can, namatay ka na't lahat. 250 years, namatay ka na't lahat. Nagkaapu-apu-apuhan ka na. Nandun pa yung tinapon mo. Ay, grabe ha. Pero yung plastic bag, 10 to 20 years, no? Pwedeng buhay ka pa, natunaw na kasi 20 years. Ang glass bottle naman, alam nyo kung gaano katagal ang tinatagal? 1 million years. Ibig sabihin yan, baka nakailang generasyon ng buhay mo, no? Ay mayroon pang itinapon o bakas ng itinapon mong glass bottle. Ang disposable diapers po ay 450 years, samantalang ang cigarette butts o mga upos ng sigarilyo, 1 to 5 years ang itinatagal. At ang plastic water bottles po, 450 years. Kaya po mahalaga na alam natin itong mga ganito dahil ito po ay napakalaki ng impact sa ating marine ecosystem sa napakatagal na panahon. Yung simpleng disiplina natin sa pagtatapon ng basura ay malayo ang mararating. Noong 1977 po, ang Puerto Galera po ay nadeklara ng UNESCO na isa sa mga Man and Biosphere Reserves. Sa kasalukuyan po, meron lamang po tayong 4 sa buong Pilipinas na Man and Biosphere Reserve. At mapalad po tayo na ang Puerto Galera po ang pinakauna doon at hanggang sa ngayon ay nananatili pong Man and Biosphere Reserve ang Puerto Galera. Pag sinabi po nating Man and Biosphere Reserve ang isang lugar, Ate Vanji, ano po kaya ang ibig sabihin nito? Siya po ay napapangalagaan ng ayos and can contribute po sa livelihood ng mga tao. At pag Man and Biosphere Reserve po, talaga may mga nakatalagang lugar kung saan talagang protektado ang ating ecosystem. Katulad po ng mga marine protected areas natin dito sa Puerto Galera. At napakahalaga po nito dahil ito po ang magpapanatili din ng sustainability hindi lamang po ng turismo, kundi ng natural na kagandahan ng isang lugar katulad ng Puerto Galera. Ito po ay isang pagpapaalala na ang mga corals po ay hayop. Katulad po ng napanood nyo dati sa vlog ko, akala po kasi natin ang mga corals ay halaman, di ba? Ang mga corals po in fact ay mga hayop. Corals may mga baby corals. Meron din po tayong mga coral polyp at ito po, a coral animal is called polyp. Ganun pala. At ang coral po ay lumalaki ng 2 centimeters per year lang. Kaya mahalaga na makonserve nila ang mga corals. At corals can be soft or hard and come in various shapes and sizes. Meron po tayong tinatawag na soft corals o hard corals. At iba-iba po sila ng shape, no? And meron pong mga shape na parang nagsasanga-sanga o parang ugat-ugat. Meron naman pong mga kahugis ng utak. Makikita po natin dito sa may side po natin ang tinatawag nating stingless bees. Hindi po sila nagsisting pero medyo makulit sila kasi sumusuot sa mga ilong at kung saan-saan. Pero sila daw po ay maliliit compared sa usual bees and at the same time ito po ang lasa daw po ng honey ng mga stingless bee o Trigona birol ay depende sa bulaklak na kanilang sinisipsipan ng nectar. And since nasa mangrove area siya at ang nasisipsip nila usually ay mga bulaklak ng mangrove, medyo may kapaitan daw po ang honey nito kumpara dun sa mga stingless bee na kumakain o sumisipsip ng mga bulaklak ng mga kalamansi ay talagang maasim. Ang marine ecosystem natin ay binubuo ng 3 elemento, ang mga mangrove o bakawan, ang mga seagrass at ang ating coral reef mismo. Ang pagkakakilanlan po ng mga bunga ng lalaki at babaeng bakawan, hulaan nyo kung alin ang babae at halin ang bunga ng lalaki. Yes, tama kayo mga bata. Ito ang bunga ng babae, yung mas malaki. At yung mas maliit, ang bunga ng lalaking bakawan. Isa pa po sa mga makikitang species ng bakawan dito ay ang Soneracia alba. Ito po ay kulay bilog. Ito po ay hugis bilog ang dahon at hugis bilog din ang bunga. And ayon po sa ibang taga-UP, ito daw po ay nagagawang jam. Isa pa po sa mga species na meron dito ay ang Xylocarpus granatum. Ito po ay, ang katawan daw po nito ay parang bayabas. Yung nandyan sa may baba, parang bayabas. Ayan. At ang bunga nito parang kay Mito, At saka parang granada, kaya Xylocarpus granatum. Akalain mo yon.
Ang bakawan naman na ito, Heritiera litoralis. Ayan, Heritiera litoralis. Ito daw po, ang ugat ay parang bato o iba yung shape, hindi siya natural na ugat, kundi malalaki yung ano niya, yung ugat niya na parang bato. Ito naman ay Exoicaria agalottia na ang dagta daw nito ay nakakabulag. Bruguera gymnorrhiza, ang ugat po nito ay hugis tuhod o knees. Oh, kalain mo, tinuhod ka ng Bruguera gymnorrhiza. Isa din po sa karaniwang species ng bakawan na matatagpuan dito sa Puerto Galera, ang Bruguera sexangula na merong maninipis na dahon o medyo mahahaba at makikitid na dahon kumpara dun sa ibang dahon ng ibang species na mga bilog, malalapad, habaan, ito po ay matutulis at mahaba. At itinataguyod din dito ang pag-support ng mga local products dito po sa PG Masaya. Meron po silang mga tinda dito ang mga delicacies, mga nito products na nandoon sa kabilang side. Ayun po, may mga keychains po sila at mga ilang souvenir items. And of course, ito po ang isa sa mga ipinagmamalaki dito sa Puerto Galera, ang mga produkto ng Samahang Pangkabuhayan ng mga Taga-Dulangan or SPTD. Ito po ay produced ng mga taga Puerto Galera mismo. Isang halimbawa po dito ay ang bagoong alamang. Ang bagoong alamang po ay dito na po niluluto, ginagawa at pinoproseso sa Dulangan, Puerto Galera. At meron din po silang Dilis Crunch. Ayan po. Kung kayo po ay nagbabalak na bumisita dito sa Puerto Galera, ay itanong nyo po kung may mga available na mga ganito na talaga namang napakagandang pasalubong para sa mga mahal natin sa buhay. Meron din po ditong salabat na talaga naman pong malaki ang maitutulong sa pagpapanatili ng magandang health at saka ng magandang tinig. And ayan, bagoong alamang, meron din po sila. And of course, meron din po silang chili garlic sauce. Ang ay katulad din ng alamang, dito din po lahat ito pinoproseso. And of course, ang ipinagmamalaking pure wild honey. Wala po siyang mga artificial flavorings. Ito po ay pure wild honey na natural na gawa ng SPTD. Meron din po silang Nipa Sarap. Ito po ay ang suka na gawa sa nipa. Nipa vinegar po ito na may timpla na pong garlic, onion, native chili, salt, and pepper na talaga namang napakasarap na sausawan and talagang mai-enjoy nyo. At ang mga ito po ay mabibili lamang natin sa murang halaga. Kaya po kung kayo pupunta dito sa Puerto Galera, tingnan po ninyo kung merong mga ganitong mga local offerings na galing sa SPTD.